Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tama itong sinabi po ni mamamayang party list representative Laila de Lima. Yan, sabi niya, bosisiin nila itong mga akusasyon na ito, yung Madriaga Affidavit. Kasi seryosong mga akusasyon ito kasi tungkol sa Pogo funding na candidacy of BP, drug money, allegedly funding the candidacy of BP Sara. Ito yung sabi mga kababayan ni Laila de Lima. Panawagan niya sa Office of the Ombudsman saka sa Department of Justice na imbestigahan po itong in-execute na affidavit po ni Madriaga, Ramil Madriaga, yung dating bagman na nakakulong mga kababayan pero nag-execute ng affidavit. Sabi ni Laila de Lima, mayroon siyang nabanggit na mga personalidad, mayroon siyang nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, mga duffel bags, yung mga nasa saksakyan na tinun-over, sabi ni De Lima. That's the most that can be done. At this point, the appropriate body, whether it is the DOJ, NBI, o the Ombudsman, tingnan nila, bosisiin nila itong mga akusasyon na ito kasi seryosong mga akusasyon nito kasi tungkol sa Pogo funding. Pogo funding the candidacy of BP, drug money allegedly funding the candidacy of BP Sara. So, tama. So, that's on the part mga kababayan ng Ombudsman at saka ng DOJ, NBI. And I think kailangan pumasok din dito yung Congress in aid of legislation. Sa tingin natin mga kababayan, panahon na buhayin muli yung Quadcom. Remember, yung unang Quadcom mga kababayan. So panahon na i-revive yung Quadcom dito sa 20th Congress. Kasi yung 19th Congress mga kababayan, yung first Quadcom, doon unang na-expose the so-called the criminal enterprise na tinawag mga kababayan ni Congressman Acop. Yan yung sabi ni Congressman Acop. Rodrigo Duterte may be center of grand criminal enterprise as reported by ANC. And with this affidavit ni Madriaga mga kababayan, he just connected, the final wires. Matindi yung naging revelasyon po ni Madriaga. So makikita natin yung 19th Congress, yung Quadcom ng 19th Congress, hindi basta hearings po yung ginawa noon. Ito yung unang official congressional hearing under oath excavation po ng totoong kalakaran ng previous administration po ni Digong, kung saan in-expose ng Quadcom yung drug smuggling, yung Pogo, yung AGK, saka systematic corruption. Kaya tinawag po ni Acop na criminal enterprise. Matindi po. Yan yung report ng Impact Leadership noong December 13, 2024. Nabodol tayo, Quadcom uncovers grand criminal enterprise behind Duterte's drug war. Sabi ni Acop, ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is former President Duterte, sabi ni Acop. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabodol. Acop presented key evidence including testimonies from witnesses such as former Police Intelligence Officer Colonel Eduardo Asierto. Asierto alleged that Duterte alongside Senators Bongo and Bato de la Rosa protected illegal drug networks and facilitated massive drug shipments. So that's noon mga kababayan. Ngayon naman po, ito pong affidavit ni Madriaga, yung naglalatag ng links that the money, the networks, the lifters, the killings, the protectors, and the political machinery mga kababayan are one connected enterprise talaga. Kaya ito po yung dahilan kung bakit kailangan natin siguro na ma-revive yung Quadcom. Quadcom 2.0 mga kababayan. Kasi yung mga naunang natuklasan, lumalabas po hindi siya isolated revelations. They form a coherent, traceable, cross-confirming pattern. At itong affidavit na to, mga kababayan ni Madriaga na kanyang nilabas last week, just supply the internal confirmations na kailangan to move from allegations to actionable
national investigations. Kaya tama din ito na naging pahayag po ni Laila de Lima. Nanawagan na siya sa NBI, sa DOJ, sa Ombudsman na pumasok na rito. Remember the Pogo Money Laundering link na na-uncover mga kababayan ng Quadcom sa pagtatanong ni Batangas Congresswoman Jinky Luistro? Doon na bulgar mga kababayan, yung kaduda-duda na biglang pagyaman ni Harry Roque sa pamamagitan ng pagkadiskubre ng kinikita ng family corporation ni Harry Roque from 125,000 to 125 million during the Pogo boom. Yung Quadcom mga kababayan has gathered substantial circumstantial evidence linking Roque to Lucky South 99 kung saan na-discovery po ng mga authorities yung human trafficking, torture rooms, prostitution, scam hubs, illegal detention. After which, doon nag-build up yung kaso laban kay Harry Roque. Nakasuhan nga po siya, mga kababayan, ng qualified human trafficking. Ayun, tumakas. The rest is history. Until today, puganti na mga kababayan si Harry Roque. It is just a matter of time. Pasasaat, matitiklo din mga kababayan itong si Harry Roque. Kasi isa na siyang pugante. Then yung tinatawag na Davao Mafia, killings to save the Queen. Plus yung sinasabing protection ng mga drug shipment. As revealed ni Jimmy Goban, naalala po ninyo? Ayan, as reported by Manila Bulletin, Davao Mafia bent on making Queen the next president, sabi po ni Goban. Pakinggan natin. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sites ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records, ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. Yan si Colonel Asierto. Honors. Mangiyak-iyak si Nakita Jimmy ko po kasi Goban. ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pinagkanulo mo si No, Your Honor. Galit po atuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Davao Mafia bent on making Dahil po Queen yan. the next president, sabi Sa po ni Davao Goban. Mafia. In their purpose to save the Queen in order to become the next president. Ganon katindi mga kababayan. So importante talaga na i-revive yung Quadcom. So si Jimmy Goban mga kababayan, nag-recant ng kanyang mga old testimonies sa pagsasabing na pressure daw siya para i-protect daw si Pulong at saka si Man Scarpio, yung asawa po ni Sara. Si Asierto naman po, sa Quadcom investigation, reaffirmed deep involvement ng pamilya Duterte. So ito pong itong in-execute na affidavit ni Madriaga, ito yung nagkokonekta ng istorya. The internal confirmation the country never had until now. So this is where the logic becomes overwhelming mga kababayan. Yung Quadcom equals external evidence. And si Ramil Madriaga, siya yung magiging internal witness. Lumalabas mga kababayan, siya yung internal witness na magkokonekta ng lahat ng kwentong ito. So for the first time, ito yung ating nakikita sa pag-execute ng affidavit ni Madriaga. So evidence outside plus witness po from inside equals yung mga same names na lumilitaw. Same methods, same money, same family or families, same network mga kababayan. Sino si Madriaga?
Hindi po siya troll. Hindi siya disgruntled staff. He is an EIB operative from 1993 to 2021. NSC ISAP Counterintelligence Officer. RIPS Agent, PSG. GHQ, Duterte Political Operative from 2016. Intel Handler ni Inday Sara, 2018 to 2022. Founder siya ng ISIP Pilipinas. Or Inday Sara is my president organizer of 2022 BP Security Group. So makikita natin isa po siyang competent witness with first-hand access, authority, and documented participation. Kaya nga po, ang sabi sa balita, trinay mga kababayan na kausapin ni Sara Duterte. Kaya lang nakalata mga kababayan si Madriaga. Nag-refuse siya na magkausap pa sila ni Sara Duterte. So yung kanyang kwento mga kababayan, hindi siya chismis. And in fact, sinumpa ang salaysay siya. May physical money trail. Yan based sa kanyang affidavit, dineliver niya yung apat na duffel bags from DepEd vehicles. 33 to 35 million each. One delivered to a Laguna mayor, one delivered at the Timog Comedy Bar sa Monsayat, one left at Ombudsman parking, 80 million inside the White House Toyota Vios sa SM Mega Mall parking. Same Vios later seen driven by yung asawa daw ng Ombudsman prosecutor po na si Kilala. So hindi po ito random. Hindi normal yung pattern. Coordinated po siya, mga kababayan, yung galawan. Then, ang sabi nag-deliver siya, car delivery. 1 billion nakapaloob sa isang Toyota Grandia, mga kababayan. At ang sabi sa affidavit ni Madriaga, yung tatay ni Sara, si dating Pangulong Digong, kinonfirm pa yung receipt ng 1 billion pesos. Then comes the drug angle, mga kababayan, yung magnetic lifters ni Man Scarpio and Tagoba. Base sa ni-reveal ni Madriaga, during my meeting with Attorney Manases Man Scarpio, husband of BP Sara, at Burgos Circle in Bonifacio Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at the Bureau of Customs. The original plan, however, was aborted because one of President Duterte's men, working as an intelligence officer, tipped us off that the shipment was a hot item and that someone had their eye on the magnetic lifters containing tons of methamphetamine hydrochloride. I met with Attorney Man Scarpio again at the same place in Burgos Circle BCG, and I informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary. We therefore decided to proceed with the usual process of taking it out and facilitate its release from customs under our monitoring. Dating gawi daw. Ibig sabihin, dati na nilang ginagawa ang ganyang uri ng sistema. So sa kanyang affidavit, mga kababayan, ito ay nagpapatunay sa naging findings na discover sa Quadcom investigation, yung tinawag na Tale of Two Shipments. So this ties Quadcom's Tale of Two Shipments with Madriaga's internal account base doon sa in-execute niyang affidavit. And then, yung kwento sa Pogo. Nasabi sa affidavit, yung Pogo in drug money funded Sara Duterte's 2022 campaign. Ang mga pick-up points, The Gate, Pampanga, Bertis North, Seda Hotel, Quezon City, Grand Hyatt, BCG, kung saan yung funding sources, Pogo operators daw, drug dealers. So this directly connects Pogo, drug money, AC Pilipinas, at saka yung 2022 campaign ni Sara Duterte. So Quadcom exposed the external networks. Madriaga exposed the recipient side. So this is the completion of the map, mga kababayan. Funding from Pogo operators.
The funding for the EC Pilipinas National Campaign 2021 to 2022, along with other parallel groups, came from POGO operators and drug dealers. I was able to identify several of these individuals during my frequent pickups of cash-filled bags at locations such as The Gate in Pampanga, Bertis North Mall in Seda Hotel in Quezon City, in the Grand Hyatt in BCG. At may susunod siya pa, mga kababayan, na sasabihin. Sabi niya, I reserve the right to submit another affidavit on other matters pertaining to VP Sara Duterte, Attorney Manasseh Manscarpio, Colonel Dennis Nolasco, Colonel Raymond Dante Lachica, Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, OVP spokesperson Reynold Monsayak, and other persons who were involved in the distribution and delivery of money in other related matters. Nakita na ninyo, mga kababayan, kaya importante talaga ma-revive uli yung Quadcom sa 20th Congress, Quadcom 2.0, para maging malinaw po sa ating mga mamamayang Pilipino itong mga illegal activities na nangyayari sa ating bansa involving officials. So the network, mga kababayan, traces back to the same individuals across all testimonies. Rodrigo Duterte, Pulong, si Manscarpio, si Sara Duterte, si Bungo, si Bato, si Michael Yang, si Asierto Link Units. So Quadcom exposed the enterprise, Madriaga exposed the hierarchy in command. So ang legal logic niya, makikita ninyo, same individuals, parehong sindikato, same financial sources, POGO, droga, same operational method, same reward in enforcement structure. So this is what prosecutors call a continuing criminal enterprise, not isolated incidents. Kaya tinawag yun ni Representative Romeo Acop, a grand criminal enterprise. Yan. Lawmaker, si Acop siya. Rodrigo Duterte may be center of grand criminal enterprise, sabi po ni Acop. Among the cases cited as reported by Impact Leadership noong 2024, among the cases cited was the tale of two shipments involving 6.4 billion and 3.4 billion worth of shabu smuggled in 2017 and 2018. Witnesses Mark Taguba and Jimmy Guban detailed how Duterte's son, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, his son-in-law Manasseh Carpio, husband of Sara Duterte, and close associate Michael Yang, orchestrated these operations through the Bureau of Customs bribery scheme known as the TARA system. Michael Yang, identified as a central figure in the investigation, was linked to drug trafficking operations spanning importation, manufacturing, and distribution. Asierto's reports also tied Yang to major drug raids such as the 2004 Domoy Laboratory raid in Davao City and the 2023 seizure of 3.6 billion worth of shabu in Pampanga. So nakikita ninyo, mga kababayan, yung need talaga na ma-revive yung Quadcom. Yung POGO, sabi sa mga previous investigations po ng Quadcom, yung nang ginamit na pundo para sa Pukhang AGK. So yung unang Quadcom, mga kababayan, revealed the structure. Yung Madriaga affidavit po, revealed the command. So itong Quadcom 2.0 na dapat na i-revive, must now reveal the accountability. So kung affidavit po laban sa chismis, ang batas po ay pumapanig sa ebidensya. At lahat ng ebidensya ngayon na lumalabas, mga kababayan, tumuturo sa isang direksyon. Hindi kay dating Speaker Martin Romualdez, hindi po sa Kongreso, kung hindi po sa Duterte machinery na ngayon po sa tingin natin is now collapsing with all this explosive, ito pong bombshell na binitawan po ni Madriaga, Ramil Madriaga, na isang sabi dating bagman ni Sara Duterte. So makikita natin ang tunog ng gumuguhong imperyo. The Duterte political empire, mga kababayan, is collapsing. At itong sinabi ni dating senadora at ngayon mamamayang party list Representative Laila De Lima ay timely po ito na kanyang panawagan. Ayan o.
De Lima urges Ombudsman, DOJ to probe BP Duterte's alleged bagman. So sabay-sabay na po, DOJ, Ombudsman. Then yung Congress, through the Quadcom 2.0 po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor actress Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients at siyempre for cancer prevention na rin po. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na rin po kayo kay Ma'am Aileen Rosales sa Aileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Diyan ang online store niya po. Sa mga mahilig naman po, pa-spa, try nyo po dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Matatagpuan po sa Isiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pati pagpaayos po ng ngipin, pwede po. Ito naman ay scalp treatment, Brazilian Botox,